Bale, gusto ko lang i-share doon sa mga nag-aquarist, no? Na yung mga gumagawa ng CO2. Kasi meron nabibili online, CO2 tank, yung stainless. Ang mahal, 3,000, 4,000. So, magdi-DIY ako. O, DIY, gamit yung fire extinguisher. Ito yun. 20 pounds tong fire extinguisher na to. Yun. Bali, tinanggal ko na yung, ano niya, yung nozzle niya. Yung dito. Tinanggal ko na. Tapos yung iniipit, tinanggal ko na. Ito, tanggalin mo to. Yan, tinanggal ko na. Yan. Ipakita. Yabi tubo ang pantanggal o kaya adjustable wrench kasi nga matigas. Yun. So, ito yun. Yan. So, ito yung DIY ko, no? Lapit dito. Kasi ang mga gumagawa ng CO2, syempre lalagyan nila ng bubble counter, tapos yung pressure meter o pressure gauge dito. Paano ko kinabit, no? Itong sa ibabaw na to, hininangan ko siya ng nut. Yan, ito yun, nut. Kasi dito ko ikakabit yung pressure relief. Pressure relief pa ba tawag ito? Yan, sakto. Bali, ito, 68 pesos online. Puro online ko lang binibili. Yan. Yan. Pag nag-overcharge yung pressure ng ano mo, automatic magre-release to. Yan. Bali, yung sa pindutan ng fire extinguisher, yan, dito kabit yun, siya ang help ako. Bali, ito mabibili mo online, hanapan mo na ng tornilyo. Yan. So, hininangan ko siya ng 100 watts sa panghinang, tsaka yung butane na blower. So, ito yun. Kasya naman siya. Pag siyempre, ang kulang pa na ito, yung pressure gauge. So, ito yung pressure gauge. Saan na ba yung pressure gauge ko? Hala, nawawala pa yung pressure gauge ko. Ay, ito. Yan, ito yung pressure gauge. Yan. Online ko rin nabili, 100 pesos. Kasama na yung shipping. So, paano ko siya ikakabit? Ito kasi, yung tornilyo na ito, parehas lang dito. So, ikinabit ko siya dito. Ayan, pressure gauge, PSI. Tapos, ihihinang ko siya ngayon dito. Ayan. Kaya, kinabkab ko na ng grinder, oh. Ayan, gin-grinder ko lang yan. Tapos, ganyan ang posisyon niya. Ito, lalagyan ko na lang ito ng Teflon, o yung white tape para sumikip, walang mausap na hangin. Ayan. So, ganyan ang posisyon niya, ha. Ayan. Ito na siya. So, isa na lang namumukod tanging butas. Ang kailangan ko na lang yung gate valve tsaka yung bubble counter. Ito, nakabili rin ako. Ayan, oh. Ito, 200 plus ang bili ko. Ayan. So, kasya siya dito. Saktong-sakto pala dun sa mga 40 pounds na mga ulo niya. Ito, pag bumili ka na ito, kasya pala. Tamo, sakto. So, lalagyan ko na lang siya ng white tape o kaya yung Teflon para sumikip. Yan, para ganyan posisyon yan. Tapos, syempre, bumili rin ako ng counter o bubble counter. Ito yun. 100 pesos naman siya. Ayan, okay, kabit ko muna para so ang maya sa mga susunod kong video, yung paghinang na lang nito. Ayan. Ito yun, ha. Okay, ito yun. Ayan. Pag bumili ka na ito, ang tawag dito, bubble counter o counter bubble. Kasi, pag bumili ka ito, sabihin mo lang, o yung piliin mong option, yung one head o yung single head. Kasi yung single head, ito yung dulo niya. Tapos, ito naman yung dulo niya. Ayan. Ayan yung single head. Ayan, ha. Ayan yung single head, ha. Kasi, isa lang yung ulo niya. Ayan. Pag binili mo kasi double head, dalawang ganito yung dulo. Kaya, iba yung, pare silang matulis sa kabilang dulo pag binili mo to. 100 plus ko lang ito nabili. So, ito kinakabit sa dito. Ayan. Dito siya kinakabit. Sakto. Pit na pit pala siya. Standard naman pala yung mga sukat niyan. Ayan. Siyempre, lagyan mo na ng mga teflon o white tape ang pasikip. Sakto pala siya. Ang galing. Etong ulo nito, ang galing. Dahil saktong-sakto pala. Akala ko nga magkakabit pa ako ng adapter o maghahanap ako ng mga nut. Tapos ihihinang ko pa dito. Hindi na pala. Sakto lang. Ayan na nga, oh. Ayan, oh. So, ganyan na pala yun. Ayan. So, ganyan na yan. Nakapit na itong dalawa ko. Tapos, ito na lang ang medyo kulang ko. Ihihinang ko na lang to kagaya nito. Ayan. Tapos ito.
Doon sa mga nag-ano to ha, mga planted aquarium ha, kasi ako nag-assemble ako. Oh. Ito, ano to, medyo high-tech ng konti to. Binalan ko ng mga pyesa talaga. Ayan, mga temperature meter. Inassemble lang ko na siya ng overhead sump, filter. Papasok yung tubig dito, labas dyan, pasok dito, labas-pasok. Tapos, ibubuhos niya sa tangko. Ayan. Tapos, balik tayo dito. So, ito na siya. Pag naka-assemble siya, ganyan na siya. Okay? Tapos, sa mga susunod kong video kasi medyo mahaba eh. Siyempre yung hose, dito mo na ikakabit. Ayan. Ito na yung hose oh. Ayan. Kakabit mo dyan. Tapos, pero white ang magandang gamitin ha. Tapos ito na yung pampasikip niya. Talagang ipipit niyan. Yan. Ito naman ngayon, syempre bubble counter to. May mga bubbles na lumalabas dyan. Saan to kinakabit? Doon sa may diffuser ko. Pakituto ko ng camera. Yan. Bali, ikakabit ko yan dito sa mga susunod na video. Pagkatapos na. Yan. Bali, ganyan ang setup niyan. Yan. CO2 diffuser. Hindi to oxygen ha, CO2. Yung pagkain ng halaman para lumago yung mga halaman. Okay? Balik tayo dito. Okay. Pag naikabit na to dito, nahinang ko, napapakita ko yan sa mga susunod kong video, ganyan na itsura niya. So, malinis din pala tingnan. Kasyang-kasya pala siya sa fire extinguisher. Itong 20 pounds ko, approximate ko baka 10 litro pa nga to eh. O baka 6 o 8 litro. Sige 10. Pero babawasan ko kasi to. Hatiin ko, ipupunggo ko, lalagay ko kasi dito. Tapos, syempre, kukulayan ko para maganda. Ilalagay ko na to. Tapos, lalagay na yan doon. Balikan ang setup niya ganito ha. Pag nailagay na. Syempre, titingnan mo na ng white tape. Ayan. Tapos, nakaganyan na siya sa loob. Ayan. Diba? Ang ganda tingnan. Ibig sabihin, kaya ako binidyo, pinakita ko lang dun sa mga gusto mag-DIY ng CO2 tank. Pwede pala. Yung mga paisig to, sa junk shop ko lang to binili. 150 pesos. Tapos, inayos ko lang. Ngayon, medyo kalawangin ang loob nito, sigurado ako. Kinapa ako. Ayan, ganyan ito. Tapos, nakakabit na yan doon sa may diffuser. Ganyan itsura niyan. Okay? So, pinakita ko siya na pwede pala. Kasi, mas makakatipid. Ang gastos ko lang dito siguro, nasa kulang-kulang 1,000 lang. Tapos, pag napunggo ko na to, lilitan ko lang kasi to, siguro mga ganyan na siya kababa. Puputulin ko ng grinder, tapos babawasan ko, mga ganyan lang. At least mga 5 liters na siguro, yan. Tapos, syempre, doon na tinitimpla natin yung baking soda tsaka citric acid. Pag pinag-mix mo to, may tamang ratio, 200 grams, 200 grams, 200 grams, 1:1, parang ganon. I-shoot lahat dito sa tubig. Tapos, tatakpan mo na kasi mag-create na siya ng pressure. Ayun yung CO2 na pinoproduce ng citric acid tsaka ng baking soda. Na siya naman ngayong pagkain ng halaman. So, ayun yun ha. Ayun yung idea. Ang pinaka gusto lang ipakita dito, ito palang fire extinguisher, pwedeng gamitin yung tangke niya para gumawa tayo ng CO2 tank. Napakamahal kasi talaga online. Ang mahal. Nasa 4,000 eh. Parang dahil naman palang gumawa. 100 pesos, 200 pesos, 100 pesos. Kulang-kulang 1,000 nga lang. Ito na. Makakabuo ka na. So, mas sa mga susunod kong video, pakiabangan na lang po kung paano siya gumagana. Kasi dito, setup ko to. Kaya bumili na ako ng mga aqua soil niya. Ayan. Aqua soil. Tapos, yan, yung mga filter niya, diffuser niya. May smoke fogger pa ako, mga Java Moss. Ito, mga DIY ko lang to. Yan, no? Medyo silaw, no? Pero, yung 3 ilaw na yan, ano yan? Galing sa yung LED pan. Bumili ako ng aluminum, 100 lang. Tapos, sinira ko na yung LED pan. Nilagay ko siya dyan. Di ba? Ang linis. O, ito naman yung overhead sump ko, yung overhead filter ko. Yan. Ihigop, may motor na itim. Ayun yun. Ihigop siya, papunta dito, pasok dyan, punta dito, labas, pasok. Tapos bubuhos niya ulit dito. Talagang napakalinis ng tubig. So, abangan nyo na lang po yung mga susunod kong video para sa mga DIY, tsaka kung paano talaga nag-fully function siya. Okay, maraming salamat po. Thank you.